Formal nang naiproklama o katatapos lamang ng ginawang proclamation para sa mga nanalong party list groups dito nga sa katatapos lang din na Bilang Pilipino 2025. Sa kabuuan, 63 seats o upuan ang kailangang punuin ng lahat ng mga nanalong party lists dito nga sa nagdaang eleksyon. Galing yung 63 seats na yan mula sa 54 party list groups na may pinakamataas na botong nakuha. Yung 63 na bilang, yan yung 20% ng kabuuang bilang naman ng House of Representatives members. Kaya naman 20% daw yung lumalabas na katumbas ng party list representation dyan. Ito namang 54 party list groups na nanalo or pinaka nakakuha ng mataas na boto, 3 dyan nakakuha ng 3 seats, no? For the first time, marami-rami daw ito, sabi ng COMELEC. Yan yung Akbayan, Duterte Youth at Tingog. Habang tig-2 naman sa 4Ps, ACT CIS at Ako Bicol Party List. Lahat sila hindi bababa sa 1 milyon ang nakuhang kabuuang boto. Habang tigi-isang representative naman ang uupo mula sa nasa pang-7 hanggang pang-54th place ng mga party list groups. Pero ito ang catch, no? Out of 63 seats or out of 54 party list groups, 2 ang party list organization na hindi pinroklama muna ng COMELEC ngayong araw. Kabilang dyan ang Duterte Youth at ang BH o Bagong Henerasyon Party List Groups. Ang sabi ng COMELEC dito, yan ay dahil meron pa daw mga pending cases ang 2 party list organizations at kailangan muna nilang maresolba ito hanggang bago mag-June 30 para formal na proklama itong 2 party list groups. The fact na 3 pa naman yung seats na nakuha ng Duterte Youth Party List pero hindi na sila binigyan ng imbitasyon at binigyan na sila ng advice na hindi nga muna sila paproklama ngayong araw. Ang paliwanag kasi ng COMELEC dyan, baka mamaya kapag na-resolve daw yung case ng mga naturang party list groups na may pending cases, baka naman daw biglang bawiin yung kanila proclamation. So mas unfair naman daw yon sa mga naturang party list groups. So kumbaga, para nga hindi muna magkaroon ng question at habang dinidinig pa naman ng mga cases, hindi na muna ipoproklama ang 2 naturang party list groups. Ang isa pang catch din dito, no, or pinaka-issue na napag-usapan, yung mga natalo o hindi nakapasok at nakakuha ng upuan or seat dito sa darating na 20th Congress ng 2 magkasunod na halalan, automatically delisted o mawawalan sila ng accreditation muna sa COMELEC. At kung sakaling sila ay maghahangad pa rin na tumakbo sa darating na halalan or susunod na halalan, kailangan na nilang mag-apply ulit ng accreditation. No, back to zero kumbaga itong mga party list organizations na twice na hindi nakakuha ng pwesto sa COMELEC. Pero Mon, Jovi, Chiki, Maricel, ano ang mangyayari kung hindi na resolba yung pending cases ng 2 party list groups until June 30? Automatic out na ba sila? Yan ang tanong din namin kay Chairman Garcia, no, kasi kung maalala natin, paulit-ulit na pinapaliwanag ni Chairman Garcia, 3 kasi yung kailangan mangyari bago makaupo, no, formally ang isang kandidato. Una, kailangan sila maproklama ng COMELEC. Pangalawa, kailangan sila makapanumpa sa kanilang office. At pangatlo, kailangan nilang mag-assume na ng kanilang posisyon. Pero hanggat di nagagawa daw yung una, yung pag-proclaim ng COMELEC, technically hindi sila makakaupo sa pwesto. So pwede silang gumawa ng other means, no? Pwede silang humingi ng tulong sa Supreme Court, in which yun din ang sagot naman ng Duterte Youth Party List at iaakit daw nila ito sa Supreme Court para nga daw mabigyan ng linaw yung kanilang posisyon dito sa naturang kaso. Pero ang sabi naman ng COMELEC, pipilitin daw nilang maresolba itong kasong ito hanggang bago mag-June 30. Pero if not, technically mukhang mahihirapan sila makaupo sa Kongreso or this coming 20th Congress if hindi sila formally mapoproclaim ng poll body. Maricel. And no need to fill it. Kung sakali lang, no, na talagang hindi na sila pwedeng umupo, no need to fill in din yung mga seats na mabablanko. O kasi technically, panalo sila dahil nga yun yung lumabas na bilang. Ang mangyayari kasi kung sakaling mag-aangat sila ng party list groups na pwedeng pumuno dun sa naturang posisyon, cancellation yon ng party list organization. Hindi naman na-cancel yung party list organization. So for now, ayaw mo na sagutin niya ng COMELEC kung kailangan ba nilang magtaas or mag-accept pa ng susunod after 54 na party list na pwedeng makakuha ng pwesto mula sa mawawala dito sa mga dinidinig na kaso. So hanggang ngayon sabi nila,
pending pa naman at talagang dinidinig pa naman nila ngayon sa magkabilang dibisyon itong mga kaso na kinakaharap ng Duterte Youth Party List maging ng BH o Bagong Henerasyon Party List. Correct, Chiki. correct. Okay. Ako naman, personalities yung gusto kong kamustahin kay Mon. Kasi nakita ko kanina si Senator Grace Poe. Saka nakita ko rin si Chavit Singson dyan kanina. No? So, ito ay may mga kaanak silang nanalo. No? Kamusta? Hindi ko lang kung na-interview niyo sila mo, pero we saw personalities there kanina. Oo, actually talagang kanya-kanyang bit-bit ng kamag-anak, no, itong mga nanalong party list representatives or party list representative elect dito nga sa nangyaring Bilang Pilipino 2025. Senator Grace Poe accompanied her son si Brian Paul Llamanzares para sa Panday Bayanihan, FPJ Panday Bayanihan, habang si Senator Raffy nandito rin, no, kasama naman ang kanyang asawa na si Congressman Jocelyn Tulfo para sa ACT-CIS Party List. At yun nga, si Governor Chavit Singson para naman sa anak niya sa Ako Ilocano Ako Party List. Lahat sila hindi nagpa-interview. No? Talagang mabilis lamang silang dumaan. Ang mga nagpa-interview ay yung mga nag-top halos, no? Ang si former Senator Leila de Lima para sa ML or Mamamayang Liberal at saka ang nanguna yung akbayan sina Shell Diokno dahil hanggang ngayon daw hindi sila makapaniwala na sila ang magta-top dito sa nangyaring halalan.